Maaga pa lang ay gising na si Mara. Habang nakaupo sa gilid ng kama sa inuupahan niyang maliit na apartment sa Quezon City, nakatitig siya sa kape niyang unti-unting lumalamig. Sa labas, maririnig ang ingay ng mga bus at jeep na dumadaan. Isa na naman itong panibagong araw at panibagong simula para sa kanya. Hawak ang isang simpleng bag at resume, huminga siya ng malalim bago tumayo. Matagal niyang inantay ang araw na ito, ang unang araw niya sa Velasquez Holdings. Ngunit may lihim siyang dala na walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam. Siya pala ang nag-iisang anak ng may-ari, si Don Arturo Velasquez, ang respetado at kilalang negosyante sa bansa. Ngunit hindi siya papasok bilang anak ng may-ari, kundi bilang isang ordinaryong admin assistant. Ang tanging apelyido na dala niya ay Santos, apelyido ng kanyang ina bago ito ikasal. Habang nasa biyahe, pinagmamasdan ni Mara ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Ramdam niya ang kaba at excitement. Gusto niyang maranasan kung paano maging empleyado, kung paano makihalubilo sa mga tao nang hindi siya tinitingnan dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Hindi siya lumaki sa karangyaan kahit mayaman ang ama niya, dahil pinalaki siya ng ina niya ng simple. Kaya ngayong nagpasya siyang makilahok sa kumpanya ng kanyang ama, gusto niyang makita kung paano pinapatakbo ng mga empleyado ang negosyo. Pagdating niya sa gusali ng Velasquez Holdings, namangha siya, malinis, moderno, at mataas ang mga bintana. Sa lobby pa lang, makikita mo na agad ang disiplina ng mga tao. Nilapitan siya ng receptionist at magalang na tinanong kung saan siya nakatalaga. HR department po, admin assistant, sagot niya ng maingiti. Pinapasok siya sa conference room kung saan ginaganap ang orientation ng mga bagong empleyado. Doon niya unang nakita ang HR manager na si Miss Clarice. Matangkad ito, maputi at halatang sanay mamuno. Ngunit may kakaibang lamig sa paraan ng kanyang pagtitig sa mga tao, lalo na sa mga bagong pasok. Habang isa-isang ipinapakilala ang mga bagong empleyado, halata ang impresyon ni Clarice. Sa bawat may magandang credentials, tumatango siya. Ngunit nang kay Mara na ang turn, bahagyang kumunot ang noo niya. Mara Santos, sabi ni Mara ng mahina. Graduate po ng Business Administration. Tiningnan siya ni Clarice mula ulo hanggang paa, parang sinusukat. Santos, wala ka bang experience? Tanong nito. Wala pa po ma'am, pero handa po akong matuto. Napasimangot si Clarice. Sige, sana hindi ka pabigat dito. Natahimik ang kwarto at ramdam ni Mara ang init sa kanyang piski. Ngunit ngumiti lang siya at nagpasalamat. Pagkatapos ng orientation, ipinakilala si Mara sa mga kasama niya sa HR department. Mabait naman ang ilang staff, pero halatang takot sila kay Clarice. Kapag dumaraan ito, biglang tahimik ang lahat. Sa unang araw pa lang, naranasan na agad ni Mara ang pagiging istrikta nito. Miss Santos, mali ang pag-format mo sa memo. Ilang beses kong ipinaliwanag kung paano yan gawin, sabi ni Clarice habang nilalapag ang papel sa mesa ni Mara. Pasensya na po ma'am. Aayusin ko po agad. Sana nga, kasi dito sa kumpanya, walang lugar para sa mga mabagal matuto. Tumalikod si Clarice habang tinitingnan siya ng mga kasamahan niyang tila naaawa pero walang nagsasalita. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Mara maging kalmado. Sa bawat utos, tinatanggap niya. Sa bawat galit ni Clarice, pinipigilan niyang masaktan. Tuwing lunch break, nag-iisa siyang kumakain sa pantry. Nakatingin sa labas ng bintana, iniisip kung tama bang itinago niya ang totoo niyang pagkatao. Minsan, tinanong siya ng isa sa mga kasamahan, si Liza. Mara, okay ka lang ba? Parang sobra si Man Clarice sa'yo. Ngumiti lang si Mara at sagot niya, ayos lang. Baka kailangan ko lang talagang magpursige. Pag-uwi niya ng gabi, humiga siya at napatingin sa kisame. Ganito pala ang pakiramdam ng mga ordinaryong empleyado, bulong niya sa sarili. Hindi sapat na may kakayahan ka, kailangan mo ring tibayan ang loob mo. Gungit sa kabila ng pagod, may kakaibang tuwa sa puso niya.
Parang mas lalo niyang nauunawaan ang sakripisyo ng mga taong nagtatrabaho araw-araw. Hindi niya alam, habang unti-unti niyang pinapatunayan ang sarili, may mga mataring lihim na nagmamasid sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang private meeting room sa itaas na palapag ng gusali, naroroon si Don Arturo, ang kanyang ama. Kausap niya ang isa sa mga department heads. "Kumusta ang bagong batch ng empleyado?" tanong niya. "Maayos naman po, sir. May isang baguhan sa HR, si Mara Santos, mukhang tahimik pero matiyaga." Napangiti si Don Arturo. "Sige, obserbahan mo. Gusto kong makita kung paano siya makikihalubilo sa iba. Huwag mo munang ipaalam kung sino siya." Habang lumalalim ang gabi, nakatulog si Mara na may bahid ng ngiti sa labi. Hindi niya alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa kanya kinabukasan. Pero isa lang ang malinaw sa isip niya. Handa siyang patunayan na kahit anak siya ng mayaman, marunong siyang magsimula sa ibaba. Ngunit hindi rin niya alam na ang unang taong lalapit sa kanya para subukin ang kanyang pasensya ay ang mismong taong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang HR manager na si Clarice, na walang kamalay-malay kung sino ang kanyang nilalapastangan. Pagsapit ng ikalawang linggo ni Mara sa Velasquez Holdings, unti-unti na siyang nasasanay sa ritmo ng opisina. Maaga siyang pumapasok, tahimik lang sa kanyang cubicle, at lagi ring handang tumulong kahit hindi niya trabaho. Ngunit kasabay ng kanyang pagsisikap ay ang unti-unting pagbigat ng loob ni Clarice sa kanya. Sa tuwing makikita siya nitong maayos ang ginagawa, parang mas lalo itong nagiging iritado. Hindi maipaliwanag ni Mara kung bakit, pero tila ba bawat ngiti niya ay tinatabunan ng tingin ng paghamak mula sa kanyang manager. Isang umaga, dumating si Clarice na halatang masama ang gising. May dalang folder at may iniutos agad. "Mara, ayusin mo lahat ng personnel files na ito. I-rearrange mo by department at ilipat sa bagong format na sinabi ko kahapon." Utos nito nang walang tingin. "Opo, ma'am," sagot ni Mara, sabay kuha ng makapal na folder. Hindi pa man nakakalayo si Clarice ay bumalik ito. "At siguraduhin mong walang mali, ha? Ayokong magmukhang panga sa meeting dahil lang sa isang baguhang katulad mo." Tumangulang si Mara at nagsimulang magtrabaho. Lumipas ang maghapon na halos walang pahinga si Mara. Maingat niyang inayos ang bawat dokumento, isa-isa niyang sinuri ang mga pangalan at petsa. Nang malapit na siyang matapos, napansin niyang kulang ang ilang files. Naghanap siya sa storage room. Pero sa pagmamadali, natabig niya ang timba ng tubig na ginamit ng janitor kanina. Kumalat ito sa sahig at nabasa ang ilan sa mga papel. Agad siyang lumuhod at pinunasan ng mga ito gamit ang tissue. Eksaktong pumasok si Clarice at nakita ang eksena. "Anong ginawa mo?" sigaw nito. Halos mabasag ang boses sa galit. "Ma'am, aksidente lang po, pero nalinis ko na." "Aksidente? Puro palusot? Ganyan ba ang tinuro sa'yo sa school, ha?" Humakbang si Clarice palapit, kinuha ang mop sa gilid at itinuro ito kay Mara. "Kung gusto mong manatili dito, ikaw na maglampaso ng sahig na yan para matuto ka kung paano magtrabaho ng maayos." Tahimik lang si Mara. Ramdam niya ang mga mata ng ibang empleyado sa paligid. Ang ilan ay nagulat, ang iba na may umiwas ng tingin. Isa-isa silang nagkunwaring abala sa kani-kanilang mesa. Pinagmasdan siya ni Clarice na parang nag-e-enjoy sa eksenang iyon. Sa halip na sumagot, marahan niyang kinuha ang mop at sinimulang linisin ang sahig. Habang pinupunasan niya ang tubig, maririnig ang pabulong na usapan ng mga tao. "Grabe si Ma'am Clarice, sobra na to. Baka mawalan siya ng trabaho niyan." Ngunit kahit nakakaramdam ng hiya, hindi umalis si Mara. Pagkatapos niyang maglinis, lumapit siya kay Clarice. "Tapos na po, ma'am." Tiningnan siya nito ng malamig. "Siguraduhin mong wala nang susunod na ganito, Mara. Isa pa, baka ipasok kita sa housekeeping kung di mo kaya ang simpleng trabaho." Tumango lang siya. Pero pagtalikod ni Clarice, bahagyang lumingon si Mara sa salamin sa dingding at huminga ng malalim.
Kaya ko to. Mahinang bulong niya sa sarili. Nang uwian na, lumapit si Liza, ang kasamahan niyang mabait. Mara, grabe naman si ma'am. Hindi mo man lang sinagot? Umiling si Mara. Wala rin namang mangyayari kung papatulan ko siya. Baka mas lumala pa. Napangiti si Liza. Ang bait mo talaga. Pero alam mo, minsan may hangganan din ang kabaitan. Sana lang may makakita sa ginagawa niya. Habang pauwi, naglakad si Mara sa ilalim ng mga ilaw ng EDSA. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng araw, pero may kakaibang lakas na umusbong sa loob niya. Naalala niya ang bilin ng kanyang ama noon. Anak, sa trabaho hindi laging patas ang mundo, pero doon mo malalaman kung gaano ka katatag. Napangiti siya sa alaala. Siguro nga, tama si Papa. Kailangan ko lang patunayan na kaya kong magtagumpay nang hindi nakasalalay sa apelyido ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pumasok ulit si Mara ng maaga, inayos ang mesa at ngumiti sa mga kasamahan niya. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. Si Clarice naman ay tila mas naging mapanuri. Tuwing may report si Mara, sinisita niya ang kahit pinakamaliit na detalye. Ang font mali, ang margin kulang ng 0.5. Ulitin mo yan, sabi nito habang nakataas ang kilay. Pero sa bawat puna, mas lalo lang nagiging maingat si Mara. Isang hapon, may dumating na memo galing sa head office tungkol sa evaluation ng HR department. Kailangan nilang maghanda ng report para sa meeting sa susunod na linggo. Ipinasa ni Clarice ang halos lahat ng trabaho kay Mara. Gawin mo lahat ng data entry, charts at summaries. Bukas dapat nasa mesa ko na. Bukas po agad? Tanong ni Mara. May problema? Malamig na tanong ni Clarice. Wala po ma'am, sagot ni Mara at sinimulang tapusin ang gawaing dapat ay para sa 3 tao. Kinagabihan, siya na lang ang naiwan sa opisina. Tahimik na tahimik ang paligid. Tanging ingay ng aircon at tik-tak ng orasan ang maririnig. Habang tinitingnan niya ang mga papel, nakaramdam siya ng pagod, pero pinilit niyang tapusin. Nang matapos, mumiti siya sa sarili. Hindi ko man sila mapahanga ngayon, balang araw maiintindihan nila. Hindi niya alam, habang sinisikap niyang ayusin ang lahat, may mga mataring lihim na sumusubaybay sa kanya. Mga taong makakapansin sa kabutihan at tiyaga na minsan ay hindi kayang itago ng katahimikan. Lumipas ang ilang araw at tila mas lumala ang pag-uugali ni Clarice kay Mara. Sa tuwing magkakaroon ng meeting o simpleng pagtitipon ng department, lagi niyang pinipili si Mara bilang paksa ng sermon. Minsan, sa harap ng lahat, tinuturo nito ang mga maliit na pagkakamali at pinalalaki iyon na para bang malaking kasalanan. Miss Santos, hindi ko alam kung paano ka nakapasa sa interview. Magaling kang ngumiti ha. Pero sana, pati trabaho mo maganda rin. Sabay talikod nito habang tumatawa ng mapanlait. Sa loob ng department, ramdam ng mga tao ang pang-aapi, ngunit walang may lakas ng loob na tumutol. Alam nilang kapag nagsalita sila, sila naman ang papatamaan ni Clarice sa susunod. Isang umaga, habang naglilinis si Mara ng mesa niya, napansin niyang nagkakagulo sa kabilang cubicle. Si Clarice, may hawak na tasang kape at tila mainit ang ulo. Sino ang naglagay ng file ko dito? Galit na tanong niya. Walang sumasagot. Naglagablab ang mukha nito sa inis. Mara, lumapit ka nga rito. Napatigil si Mara at agad lumapit. Opo ma'am? Tanong niya ng magalang. Ikaw ba ang nag-ayos ng mesa ko kagabi? Opo ma'am. Naalala ko pong sinabi niyo na gusto niyong maayos ang mga dokumento niyo bago kayo pumasok. Kaya inayos ko po. Biglang nanlaki ang mata ni Clarice. So ikaw nga, paano kung may mali sa pagkakaayos mo? Bago pa makasagot si Mara, biglang sinabuyan siya ni Clarice ng mainit na kape sa mesa. Tumama ito sa braso niya at sa blouse niya, kaya't napasigaw siya sa hapdi. Ma'am, gulat na sabi ni Liza habang tumakbo palapit para tulunan si Mara. Ang kapal ng mukha mo.
Sinira mo ang sistema ng files ko. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ito? Sigaw ni Clarice habang nakatayo, hingal at puno ng galit. Ma'am, hindi ko naman po sinasadya. Pasensya na po. Nanginginig ang boses ni Mara habang pinupunasan ang kape sa braso niya. Pero imbes na maawa, napailing lang si Clarice. Kung hindi ka marunong, umalis ka na lang. Hindi ka karapat-dapat dito. Tahimik ang buong opisina. Walang kumilos. Ang iba, pinipilit iwasan ang tingin kay Mara, ngunit halata sa mga mata nila ang awa. Si Liza ang unang nagsalita. Ma'am Clarice, sobra na po yata. Tigilan mo ako, Liza, putol ni Clarice. Wala akong tinatanong sa'yo. Napayo po si Liza at umatras. Si Mara naman, pilit na pinipigil ang luha. Ma'am, aalis muna po ako para magpalit. Pasensya na po, mahinang sabi niya. Tumalikod siya, pero bago pa siya makalabas, narinig niya ang mga salitang hindi niya makakalimutan. Hindi lahat ng maganda sa resume, magaling sa trabaho. Iba talaga pag walang breathing, sabi ni Clarice na sinadya pang lakasan ang boses. Paglabas ni Mara sa restroom, nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Hindi lang sa sakit ng balat niya, kundi sa bigat ng kahihiyan. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Basang-basa ang blouse at may bahid ng kape. Tahan lang, Mara, mahina niyang bulong. Hindi ito ang dahilan para sumuko ka. Tinakpan niya ng shawl ang nasunog na bahagi ng braso at bumalik sa mesa niya na parang walang nangyari. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, ngunit ngumiti lang siya at nagpatuloy sa trabaho. Sa kabilang panig ng gusali, sa executive floor, tahimik na naglalakad si Don Arturo habang kausap ang isa sa mga board members. Gusto kong makita ang aktwal na takbo ng mga empleyado sa baba, wika niya. Minsan kasi, iba ang report sa totoong nangyayari. Pababa siya nang marinig ang bulung-bulungan tungkol sa HR department. Si Ma'am Clarice raw, lagi na namang nagagalit sa staff, sabi ng isang janitor. Yung bagong empleyado, pinahiya niya ulit. Bahagyang napahinto si Don Arturo. Bagong empleyado? Tanong niya sa sarili. Kinagabihan, habang nag-aayos si Mara ng mesa bago umuwi, napansin niyang tahimik na nakatayo si Don Arturo malapit sa pinto ng department. Hindi niya alam na ang sariling ama na pala ang nakamasin sa kanya. Nakita ni Don Arturo kung paano marahang pinunasan ni Mara ang mesa. Inayos ang mga dokumento at numiti sa kasamahan kahit halatang pagod. Sa isip ni Don Arturo, ramdam niya ang bigat ng puso niya. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang tumalikod at naglakad pabalik sa elevator. Dala ang bigat ng natuklasan. Hindi pa niya sinasabi kahit kanino, pero unti-unti na niyang nakikita ang tunay na kulay ng ilang tao sa kumpanya, lalo na ni Clarice. Samantala, si Mara ay umuwi ng pagod ngunit buo pa rin ang loob. Habang nakahiga, iniisip niya ang nangyari. Hindi ko kailangang patunayan sa kanila kung sino ako, sabi niya sa sarili. Patutunayan ko kung anong kaya kong gawin. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya sa araw na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Ang araw na makikita ng lahat kung sino talaga ang dapat igalang at sino ang dapat matutong magpakumbaba. Kinabukasan ay tila walang nagbago. Si Clarice ay abala pa rin sa pagbibigay ng mga utos na may halong pangmamaliit, habang si Mara naman tahimik lang na patuloy sa trabaho. Ngunit sa araw na iyon, isang pangyayaring hindi niya makakalimutan ang muling magpapatunay kung gaano kabigat ang ugali ng HR manager na halos ikahiyana ng mga tao sa opisina. Maaga pa lang ay nagkaroon na ng problema sa maintenance team kaya hindi agad nalinis ang HR office. Nang dumating si Clarice at makita ang alikabok sa mesa at bahagyang basang sahig, nagnitnit ito sa galit. Ano ba naman to? Ganto na lang lagi? Hindi ba kayang ayusin ng mga tao rito ang simpleng kalinisan? Tinawag niya ang janitor pero sabi ng isa sa mga staff,
Wala pa ito dahil may emergency. Biglang napalingon si Clarice kay Mara na nooy abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Ikaw, Mara, sabay turo sa kanya. Ikaw na maglampaso ng sahig. Hindi ko na alam kung anong silbi mo rito kung di mo rin kayang tumulong sa simpleng ganito. Nagulat si Mara na patingin sa kanya ang mga kasamahan. Ma'am, baka po may ibang pwedeng gumawa niyan. Hindi ko po trabaho ang maglinis ng sahig. Tumawa si Clarice ng mapang-insulto. Ayaw mo? E di umalis ka. Baka nakaalimutan mong trainee ka pa lang dito at kung ako lang ang masusunod, matagal ka nang tinanggal. Tahimik si Mara. Alam niyang wala siyang magagawa kung papatulan pa ito. Kinuha niya ang mop at bucket na nasa gilid ng opisina at marahang sinimulang linisin ang sahig habang tahimik ang lahat. Maririnig lang ang pag-ikot ng mop at ang tiktak ng orasan. Ang ibang empleyado ay hindi na makatingin. Hindi nila alam kung matatakot o maaawa. Si Clarice naman ay nakatayo, nakahalukip-kip at parang tuwang-tuwa sa nakikita niyang eksena. Ayan, buti naman at natuto ka na rin. Dapat kasi alam mo kung saan ka nararapat. Sa labas ng opisina, dumaan si Liza at nakita ang nangyayari. Hindi niya napigilan ang sarili. Ma'am Clarice, hindi po tama yan. Hindi naman po si Mara ang janitor natin. Matigas ang tingin ni Clarice sa kanya. Liza, gusto mo bang ikaw ang sumunod? Kung gusto mong magtagal dito, tumahimik ka. Napayuko si Liza, ngunit bakas sa mukha niya ang inis at awa. Nang matapos si Mara, pinunasan niya ang pawis sa noo, ibinalik ang mop at umupo ng walang sinasabi. Ngunit sa loob niya, may halong hiya at sakit. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil alam niyang walang may karapatang ipahiya ang sinuman sa ganoong paraan. Kinahapunan habang nakaupo sa pantry, nilapitan siya ni Liza. Mara, grabe talaga si ma'am. Kung ako sa'yo, magreklamo ka na sa HR head sa main office. Hindi na tamang ginagawa niya. Umiling si Mara. Ayokong magreklamo, Liza. Gusto ko lang matapos ang araw na maayos. Hindi ko kailangan ng ganti. Pero hindi ka ba napapagod? Tanong ni Liza. Saglit na natahimik si Mara bago sumagot. Napapagod ako. Pero siguro, ito yung parte ng buhay na kailangan kong pagdaanan. Hindi habang buhay ganito. Napangiti si Liza. Ramdam niyang malalim ang pinaghuhugutan ni Mara. Samantala, sa kabilang palapag ng gusali, napansin ng ilang department heads na tila nagiging tensyonado ang atmosfera sa HR. May mga nag-uusap-usap na raw na masyadong abusado si Clarice. Isang sekretarya ang nagpadala ng lihim na mensahe sa executive assistant ni Don Arturo na agad namang ipinasa sa kanya. Nang mabasa ito ni Don Arturo, natigilan siya. HR Manager, Clarice. Bulong niya habang inaalala ang pangalan. Alam niyang dati pa ito sa kumpanya, isa sa mga ipinagmamalaki ng board dahil sa tagal ng serbisyo. Ngunit tila kailangan na niyang alamin kung totoo ang mga reklamo. Kinabukasan, dumating si Don Arturo sa opisina nang hindi inaasahan. Hindi alam ng karamihan na siya pala ang may-ari dahil bihira siyang bumaba sa mga department floors. Kasama niya ang isa sa mga senior auditors na nagpanggap na regular staff. Gusto kong makita kung paano nila hinahandle ang mga tao, wika niya. Pagdaan nila sa HR, nakita niya si Clarice na abala sa pag-uutos habang nakataas ang boses. Mara, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi ganito ang format ng report? Ayusin mo nga bago matapos ang oras. Tahimik lang si Mara, marahang binago ang pagkakaayos ng papel. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Don Arturo ang eksena. Hindi niya binunyag kung sino siya, pero nakita niya ang tabuan ng pangyayari. Kung paanong ang anak niya, sa harap ng lahat, ay pinapagalitan at pinapahiya ng sarili niyang empleyado. Sa loob niya, kumulo ang dugo, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon, mahinang sabi niya sa kanyang assistant. Gusto kong makita hanggang saan siya aabot. Pag-alis ni Don Arturo, nakaramdam ng kakaibang kaba si Mara. Para bang may mga matang nakamasid sa kanya.
Ngunit hindi niya inisip ng husto. Sa halip, nagpatuloy siya sa trabaho, sinisikap na mapanatili ang kanyang kababaang loob kahit pa araw-araw ay tila sinusubok ang kanyang pasensya. Habang ang buong HR department ay unti-unti nang nakakaramdam ng tensyon. Isang bagay lang ang malinaw kay Mara. Hindi niya kailanman gagantihan si Clarice ng sama ng loob. Dahil alam niyang darating ang araw, ang hustisya ay dumarating sa mga marurunong maghintay. Paglipas ng ilang araw, unti-unti nang napapansin ng ilang empleyado ang lumalalang ugali ni Clarice. Hindi lang kay Mara ito nagiging masungit, kundi maging sa iba pang staff. Ngunit kay Mara, tila doble ang bigat ng ugali niya. Tuwing may pagkakamali, si Mara agad ang sinisisi. Tuwing may papuri mula sa ibang department, si Clarice ang unang bumabawi ng puna. Halos lahat ng araw ni Mara ay puno ng kaba at pagod. Pero kahit ganon ay hindi siya sumusuko. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsisikap. Para sa kanya, bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon para ipakita ang kanyang kakayahan kahit wala siyang pangalan o koneksyon. Isang hapon. Ipinasok ni Clarice ang isang makapal na folder sa mesa ni Mara. Iyan, ilipat mo sa bagong format. Bukas kailangan ko na. Tiningnan ni Mara ang laman ng folder. Mga salary reports ng 3 department, mahigit 100 dokumento. Ma'am, bukas na po agad? Maingat niyang tanong. May problema ba? Malamig na sagot ni Clarice habang nakapamiwang. Wala po ma'am, gagawin ko po. Sa loob ng opisina, naramdaman ng lahat ang awa para kay Mara. Halos lahat sila ay alam na imposibleng matapos ang ganoon karaming report sa magdamag. Pero wala ring gustong magsalita. Ang ilan ay lumapit kay Mara ng palihim. Mara, tutulungan ka namin kahit konti mamaya, sabi ni Liza. Huwag ka lang mapagod ha. Ngumiti si Mara. Salamat Liza, pero kaya ko. Basta matapos lang lahat bago bukas. Nang magpaalam ang lahat para umuwi, naiwan si Mara sa opisina. Tahimik at madilim na ang paligid. Tanging lamig ng aircon at mahinang tunog ng orasan ang maririnig. Habang inaayos niya ang mga papel, naramdaman niya ang kirot ng pagod sa mga mata at balikat. Ngunit pinilit niyang tapusin ang trabaho. Naalala niya ang mga pangaral ng kanyang ina noong bata pa siya na sa bawat hirap may gantimpalang naghihintay. At sa gabing iyon lamang ang pinanghawakan niya. Habang abala siya, napansin niyang pumasok si Clarice para kunin ang cellphone na naiwan. Andito ka pa? Tanong nito na may halong panunokso. Opo ma'am, tinapos ko lang po ang mga reports para bukas. Talaga lang ha? Siguraduhin mong walang mali dahil pag may pagkakamali dyan, ako mismo ang magpapalipat sa'yo sa utility. Tumalikod si Clarice at bago umalis ay nagbitaw pa ng mapait na ngiti. Sayang ka, Mara. Maganda ka pa naman pero mukhang hanggang dito ka na lang. Nang mawala ito sa pintuan, napayuko si Mara. Ngunit sa halip na umiyak, pinilit niyang magpakatatag. Hindi ko hahayaan na masira ako sa ganito lang, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Dala niya ang tapos na report, malinis at maayos. Nang ipasa niya ito kay Clarice, hindi man lang ito tumingin. Ilagay mo lang dyan. Maya-maya, dumating ang ilang supervisor at HR head mula sa main office para maghanda sa annual evaluation. Iyon ang araw na tiingnan ng HR department kung sino ang karapat-dapat ma-promote. Lahat ng empleyado ay may kani-kaniyang file na isusumite sa board. Laking gulat ni Mara nang makita ang pangalan niya sa listahan ng mga may mataas na evaluation score. Ma'am Clarice, sabi ng isang HR head habang naglalakad papunta sa kanya, ang galing ng bagong admin assistant ninyo, si Mara. Consistent ang reports at mataas ang feedback ng mga department heads. Nasa top list siya para sa possible promotion. Sandaling natahimik si Clarice
at makikita sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na irita. Ganoon ba? Siguro dahil bago lang, kaya nagustuhan ng mga tao. Pero tingnan natin kung totoo ngang karapat-dapat siya. Napangiti siya ng pilit, ngunit halatang may balak na masama. Pagbalik niya sa opisina, agad niyang binuksan ang computer at binago ang ilang detalye sa evaluation file. Tinanggal niya ang pangalan ni Mara sa listahan ng recommended employees at pinalitan ng ibang pangalan. Walang karapatang umangat ang isang kagaya niya. Hindi siya bagay sa taas. Bulong niya sa sarili habang nagpiprint ng bagong report. Nang dumating ang meeting, ipinasa niya ang final list sa head office na walang pangalan ni Mara. Pagkatapos ng ilang oras, lumapit si Liza kay Mara. Halatang dismayado. Mara, wala ka sa list ng mga irerekomenda para sa promotion. Napatigil si Mara. Talaga? Paano nangyari yun? May feedback po kasi sa akin na mataas daw ang rating ko. Umiling si Liza. Hindi ko rin alam, pero narinig ko si Ma'am Clarice kanina, siya daw ang nagfa-finalize ng list. Saglit na natahimik si Mara. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, lungkot, galit o panghihina. Pero sa dulo, pinili niyang ngumiti. Ayos lang yan. Hindi naman ako nagtatrabaho para sa promotion. Basta ginagawa ko lang ang tama. Habang naglalakad siya pauwi ng gabing iyon, inisip niya kung hanggang kailan niya kakayanin. Ngunit sa bawat hakbang, naaalala niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Upang makita kung paano pinapatakbo ng mga tao ang kumpanya ng kanyang ama. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw may mangyayaring magpapabago sa lahat. Dahil sa likod ng bawat pang-aapi at sakit na kanyang tinitiis, may mga matang lihim na nakamasid at naghihintay ng tamang oras para lumabas ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang annual evaluation, nanatiling tahimik si Mara sa trabaho. Hindi niya ipinakita na nasaktan siya nang matanggal ang pangalan niya sa listahan ng mga rekomendadong empleyado. Kahit alam ng mga kasamahan niya, nakarapat-dapat siya. Patuloy lang siya sa pagiging masipag at magalang sa lahat. Kahit kay Clarice na lalo pang naging mapagmataas matapos makuha ang pansamantalang papuri ng mga taga-board dahil sa maayos na report na ipinasa. Ngunit sa likod ng ngiti ni Mara, unti-unti nang nagigising ang mga mata ng mga empleyado na matagal nang nananahimik. Napapansin na nila kung paanong ginagamit ni Clarice ang kanyang posisyon upang apihin ang mga nasa ilalim niya. Isang umaga, isang memo ang ipinadala mula sa head office. Ipinahayag doon na magkakaroon ng surprise inspection mula sa main management sa pangunguna mismo ni Don Arturo Velasquez. Pagbasa ni Clarice ng memo, mumiti siya ng may kumpiyansa. Walang problema. Sa tagal kong manager dito, sanay na ako sa ganyang mga inspeksyon. Sabi niya habang ipinagmamalaki sa staff ang kanyang pagiging handa. Pero si Mara, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng kakaibang kaba. Alam niyang ito na ang pagkakataon kung kailan makikita ng kanyang ama ang totoong kalagayan ng departamento. Kahit hindi pa rin alam ng iba kung sino siya sa katotohanan, kinabukasan, maagang dumating si Don Arturo sa opisina. Nakasuot siya ng simpleng long sleeves at walang kasamang sekretarya. Hindi alam ng karamihan na siya pala ang may-ari ng kumpanya dahil nagpakilala lang siya bilang consultant na ipinadala ng board. Tahimik niyang sinimulan ang inspeksyon sa bawat departament at nang makarating sa HR office, agad niyang napansin ang tensyon sa paligid. Lahat ay tila kabado. Good morning. Magalang niyang bati. Ako si Mr. Cruz mula sa board. Gusto ko lang makita kung paano ninyo hinahandle ang operations dito. Agad siyang sinalubong ni Clarice. Maayos ang ngiti at puno ng kumpiyansa. Welcome po sir. Ako po si Clarice, ang HR manager. Ako na pong bahala sa inyo. Habang nililibot ni Don Arturo ang opisina, napansin niyang tahimik at tila walang sigla ang mga staff.
Habang pinapakita ni Clarice ang mga reports at achievements ng department, napansin niyang may isang empleyado sa likod na tahimik lang pero masinsinang nag-aayos ng files. Napatingin siya, si Mara iyon. Hindi pa rin siya nagpapakilala bilang ama, pero sa sandaling iyon, ramdam niyang pinipigilan niya ang emosyon. Nakita niya ang mahinhing paraan ng pagkilos ni Mara, kung paano ito lumalapit sa mga kasamahan para tulungan sila, at kung paanong ang mga mata ng mga empleyado ay tila nabibigyan ng ginhawa kapag siya ang kausap. "Maari ko bang makita ang evaluation records ninyo?" tanong ni Don Arturo. "Siyempre sir," mabilis na sagot ni Clarice at ibinigay ang folder. Habang binabasa niya, napansin niya ang ilang pangalan na tila hindi tugma sa mga narinig niyang papuri mula sa ibang department heads. Lalo niyang napansin na wala sa listahan si Mara. "Nasaan ang record ni Miss Mara Santos?" tanong niya. Sandaling napatigil si Clarice bago sumagot. "Ah, siya po. Hindi na po namin isinama dahil kulang pa sa experience. Hindi pa po karapat-dapat ma-promote." Tahimik na tumango si Don Arturo, pero sa loob niya kumulo ang dugo. Alam niyang mali ang dahilan. Matapos ang inspection, pinatawag ni Don Arturo ang lahat ng department heads sa isang pulong kasama si Clarice. Sa meeting room, mahigpit ang tono niya. "Sa mga nakita ko kanina, may mga bagay akong hindi nagustuhan. Sa isang kumpanya, hindi lang resulta ng report ang tinitingnan, kundi ang paraan ng pagtrato sa mga tao." Natahimik si Clarice, pero pilit pa rin siyang ngumiti. "Siyempre po. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang HR manager." "Talaga ba?" Malamig na tanong ni Don Arturo habang nakatingin sa kanya. "May mga reklamo na umabot sa amin tungkol sa paraan ng pamumuno mo. Gusto kong marinig mula sa mismong staff mo." Nagulat si Clarice. "Sir, baka may mga naiinggit lang po sa akin." Bago pa siya makapagsalita muli, kumatok sa pinto si Lisa. "Sir, ako po sana. Gusto ko lang pong sabihin, totoo po ang mga reklamo. Marami na pong naapirito at si Mara po ang madalas niyang pag-initan." Napalingon si Clarice, halatang nagulat. "Lisa, di ko akalain." Pero bago pa siya matapos, tumayo si Mara. "Sir, huwag niyo na po siyang pagalitan." Mahinahon niyang sabi, "Ako po, okay lang naman. Naiintindihan ko po kung gaano kahirap maging manager." Tahimik ang lahat. Ngunit si Don Arturo ay hindi na nakatiis. Tumayo siya at marahang inilapag ang folder sa mesa. "Miss Santos, pakitanggal nga ang iyong ID." Nagtata si Clarice at ang iba pang empleyado, pero sumunod si Mara. Nang makita ang buong pangalan sa ID, napanganga si Clarice. "Mara Velasquez," binasa ni Don Arturo. Ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito. Halos mawalan ng boses si Clarice. Nakatulala lang siya habang bumabalik sa kanya ang lahat ng mga pagkakataong ipinahiya, inapi at pinagmukhang walang kwenta si Mara. Nilingon ni Don Arturo ang mga empleyado. "Ngayon alam ko na kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kumpanyang ito. Ang marunong rumespeto kahit nasa ibaba pa lang." Lumingon siya kay Clarice. "At ikaw, Clarice, tila nakalimutan mo na ang ibig sabihin ng salitang respeto." Napatayo si Clarice, nanginginig. "Sir, hindi ko po alam. Hindi ko po sinasadya." Ngunit pinutol siya ni Don Arturo. "Huwag mo na akong lokohin. Nakita ko ang lahat. At mariinig ng board kung paano mo ginamit ang posisyon mo para mang-api." Napaupo si Clarice walang masabi. Si Mara naman ay napatingin sa kanyang ama, halatang naiiyak. "Pa," mahinang sabi niya, "pasensya na kung di ko agad sinabi." Ngumiti si Don Arturo. "Wala kang dapat ikahiya, anak. Sa'yo ako tunay na proud." Sa sandaling iyon, tahimik ang buong opisina at lahat ay napagtanto kung gaano kasimple pero kabuti ang puso ni Mara, ang babaeng pinahiya nila. Ngunit sa huli, siyang tunay na dapat igalang. Pagkatapos ng pagbubunyag ng katotohanan, nanatiling tahimik ang buong opisina. Walang makatingin ng diretsyo kay Don Arturo, lalo na kay Mara, na ngayon ay alam na nilang anak pala ng may-ari ng kumpanya. Si Clarice naman ay tila nawala sa sarili. Hindi makapagsalita,
Hindi makagalaw at nanginginig habang tinitingnan si Mara na dati niyang pinagtaasan ng boses at ipinahiya sa harap ng lahat. Hindi ko alam, mahinang sabi niya, pero pinutol siya ni Don Arturo. Hindi mo alam na tao rin ang mga tinatrato mong parang walang halaga? Hindi mo alam na bawat empleyado rito ay may dignidad? Hindi mo kailangang malaman kung sino sila para rumespeto. Tumahimik ang lahat at ang bawat salita ni Don Arturo ay tumama sa konsensya ng mga nakikinig. Nakatayo si Mara sa tabi ng kanyang ama, ngunit halata sa kanya ang pag-aalala. Hindi siya masaya sa nangyayari kahit siya ang nasa tama. Sa halip, nakita sa mga mata niya ang awa kay Clarice. Mahina niyang sabi, "Siguro hayaan na lang po natin siya." Hindi ko naman gustong mapahiya siya. Tumingin si Don Arturo sa anak at napangiti ng bahagya. "Anak, hindi ito tungkol sa pagpapahiya. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng leksyon. Sa kumpanya natin ayokong may sino man na umaapak sa iba." Ipinatawag ng ama ang mga head ng HR department at ang legal team. "Simula ngayon, sisimulan natin ang disciplinary process laban kay Clarice. Marami ng reklamo ang natanggap laban sa kanya at ngayong nasaksihan ko mismo ang paraan niya ng pamumuno, hindi ko na ito palalampasin." Napatulala si Clarice, hindi maapaniwala sa narinig. "Sir, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat, babaguhin ko po ang ugali ko." Ngunit mariin lang na sumagot si Don Arturo. Ang pagkakataon ay binibigay sa mga taong marunong matuto bago pa mahuli ang lahat. Marami ka nang nasaktan. Hindi ko man lang nalaman na ganito na pala ang lagay ng HR department ko. Nang matapos ang pulong, inihatid ni Don Arturo ang anak papunta sa opisina niya. Habang naglalakad sila, maririnig ang mga bulungan ng mga empleyado. Siya pala yung anak ng may-ari. Grabe, ang bait pa rin niya kahit ganun ang ginawa sa kanya. Kung ako yon, baka hindi ko na mapigilan ang galit. Ngunit si Mara, kahit anong nangyari, hindi nagbago ang ugali. Pagpasok nila sa opisina, tumingin siya sa ama. "Pa, sana po wala kayong ipatanggal pa. Ayokong may masisi sa akin." "Anak, minsan kailangan nating tumayo para sa tama," tugon ni Don Arturo. "Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagprotekta sa mga kagaya mo na tahimik lang pero tapat sa trabaho." Makalipas ang ilang araw, opisyal na tinanggal sa posisyon si Clarice. Habang nilalabas ng mga gwardya ang mga gamit niya sa mesa, nagtitipon ang mga empleyado, tahimik na nakatingin. Si Clarice nakayuko at umiiyak. Lumapit si Mara, walang halong galit sa muka. "Ma'am Clarice," mahina niyang tawag. Napalingon ang babae, punong-puno ng luha ang mga mata. "Mara, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo." Lumapit si Mara at marahang hinawakan ang kamay nito. "Hindi ko kailangang marinig ang sorry, ma'am. Ang mahalaga ay mauto po tayo sa mga pagkakamali. Sana po kung nasaan man kayo pupunta, maging mas mabuti po kayong leader." Ang mga empleyado ay natigilan sa nakita nilang eksena. Sa halip na ipaghiganti ang sarili, kabaitan at pagpapatawad pa rin ang pinairal ni Mara. Nang umalis si Clarice, napatingin ang lahat kay Mara na ngayon ay kinikilala na bilang bagong Assistant HR Director. Ipinahayag mismo ni Don Arturo sa isang meeting, si Mara ang bagong hahawak ng HR department. Hindi dahil siya ang anak ko kundi dahil ipinakita niya ang klase ng pamumuno na gusto kong pairalin dito, pamumunong may puso. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng kumpanya. Maraming empleyado ang nakaramdam ng ginhawa at inspirasyon. Si Mara sa kabila ng bagong posisyon ay hindi nagbago. Madalas pa rin siyang makita sa pantry na nakikipagkwentuhan sa mga staff, tumutulong sa mga reports at nakikinig sa mga hinaing ng mga empleyado. Madalas niyang sinasabi,
Ang respeto hindi nakukuha sa posisyon kundi sa kung paano mo ituring ang mga tao sa paligid mo. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, may isang janitor na lumapit. "Ma'am Mara, salamat po ha. Dati po, takot kaming lahat sa HR. Pero ngayon, parang pamilya na." Ngumiti siya at tumango. "Hindi ko po yan magagawa kung wala kayong tiwala. Kayo po ang lakas ng kumpanyang to." Sa sandaling iyon, naisip ni Mara na tama ang desisyong ginawa niyang magsimula sa ibaba. Dahil kung hindi siya nagkunwaring ordinaryong empleyado, hindi niya malalaman kung anong tunay na pinagdadaanan ng mga tao sa ilalim ng pamunuan. Sa kabilang banda, si Clarice ay nakikitang naglalakad sa labas ng building habang dala ang isang kahon ng gamit. Tahimik lang siya at sa unang pagkakataon, mukhang napagtanto niya ang bigat ng kanyang mga nagawa. Habang lumilingon siya sa gusaling minsang pinagmamalaki niya, napabuntong hininga siya. "Siguro, ito na ang simula para matutunan kong muli ang respeto," bulong niya sa sarili. At sa loob ng HR office, si Mara ay nakatanaw sa bintana, nagdarasal na sana kahit paano matutunan din ni Clarice ang kababaang loob dahil para kay Mara, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon kundi sa kung gaano ka marunong magmahal at rumespeto sa kapwa. Mula nang si Mara ay itanghal bilang Assistant HR Director, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng Velasquez Holdings. Ang dating tensyonadong opisina ay napalitan ng mas magaan at magalang na ugnayan sa pagitan ng mga empleyado. Hindi siya katulad ng mga nakasanayan nilang leader. Hindi siya palautos, hindi siya mahigpit. Ngunit sa bawat kilos niya ay dama ang disiplina at respeto. Madalas siyang makitang nakaupo kasama ng mga staff, nakikinig sa mga hinaing nila at nagbibigay ng payo na may kababaang loob. "Kung may problema, huwag niyong itago. Dito sa HR, hindi kayo dapat matakot." Madalas niyang sabihin. Marami ang naangiti at nagpasalamat sa kanyang paraan ng pamumuno. Sa kabila ng kanyang bagong posisyon, nanatiling simple ang pamumuhay ni Mara. Hindi siya lumipat ng tirahan. Patuloy pa rin siyang sumasakay sa jeep papasok sa opisina. Kapag tinatanong siya ng iba kung bakit hindi pa siya lumipat sa mas maginhawang lugar, lagi lang niyang sinasagot, "Gusto kong maramdaman pa rin ang bawat sakripisyong pinagdaraanan ng mga ordinaryong manggagawa para hindi ko malimutan kung saan ako nanggaling." Ang mga kasamahan niya ay labis na humahanga sa kanyang kababaang loob. Isang araw, inatawag ni Don Arturo si Mara sa kanyang opisina. "Anak," wika ng ama habang nakaupo sa mesa, "gusto kong ikaw na ang humawak sa bagong programa ng kumpanya, ang Employee Care Initiative. Nais kong ipakita ng Velasquez Holdings na hindi lang tayo negosyo, kundi tahanan ng mga taong nagsusumikap." Ngumiti si Mara. "Pa, malaking responsibilidad po ito. Pero kung ito po ang makatutulong sa kanila, gagawin ko." Lumapit ang ama at hinawakan siya sa balikat. "Alam kong kaya mo, Mara. Iba ka magpatakbo ng mga tao, hindi dahil sa pakot, kundi dahil sa respeto." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang proyektong pinangungunahan ni Mara. Inayos niya ang sistema ng HR upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga empleyado. Naglagay siya ng suggestion box at linggong-linggo ay binabasa niya mismo ang mga sulat. Minsan may reklamo, minsan naman papuri, pero lahat ay tinutugunan niya ng patas. Lalo siyang minahal ng mga tao sa kumpanya. Si Liza, na matagal na ring empleyado, ay minsang napaluha habang nagsasalita sa isang meeting. "Hindi ko akalain na mararanasan ko ulit yung HR na may malasakit." Si Ma'am Mara lang ang leader na hindi nagpapanggap, hindi nagmamataas. Ngumiti si Mara at marahang sumagot, "Walang mas mataas o mababa sa atin, Liza.
Pare-pareho lang tayong nagtatrabaho para sa kabuhayan at sa pamilya. Samantala, sa labas ng kumpanya, tahimik ang buhay ni Clarice. Mula nang matanggal siya, halos hindi siya lumalabas ng bahay. Maraming gabi siyang umiiyak. Iniisip kung saan siya nagkamali. Isang umaga, tinawagan siya ng kaibigan at inalok ng trabaho sa isang maliit na kumpanya bilang simpleng clerk. Hindi ko alam kung kakayanin ko, sagot ni Clarice. Ngunit kalaunan ay tinanggap din niya. Sa unang araw niya sa bagong trabaho, tahimik lang siya at halos hindi makipag-usap. Iba ang pakiramdam niya ngayon. Wala na ang dating kumpiyansa. Pinalitan ito ng takot at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagyang pag-asa sa puso niya. Alam niyang kailangan niyang magsimula muli. Isang tanghali, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, narinig niya ang boses ng bagong konsultant na ipinakilala sa kanilang opisina. Nang lumingon siya, halos hindi siya makapaniwala. Si Mara. Maganda pa rin ito, maayos manamit, at may ngiti pa rin sa mukha. Sandaling natigilan si Clarice. Ngunit lumapit si Mara at magalang na bumati. Ma'am Clarice, mahinahon niyang sabi. Kamusta po kayo? Parang nanigas si Clarice. Mara, ikaw pala. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Huwag po kayong kabahan, sabi ni Mara na may banayad ng ngiti. Dumating ako bilang konsultant lang. Nabalitaan kung kayo na po ang bagong clerk dito. Napayoko si Clarice. Oo, pero nakakahiya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, lumapit si Mara, marahang inilapat ang kamay sa mesa. Wala pong dapat ikahiya. Lahat tayo nagkakamali, ma'am. Ang mahalaga ay marunong tayong bumangon. Hindi ko po kinalimutan ang nangyari, pero pinili kong patawarin dahil alam kong mas mabigat ang dalahin ng isang taong may konsensya. Napaluha si Clarice at napasabi, hindi ko alam kung paano mo nagagawang maging mabait pa rin. Ako, halos di ko mapatawad ang sarili ko. Sagot ni Mara. Siguro po kasi natutunan kong walang mananalo sa galit. Kung ako po yung nilampaso noon, ngayon, oras naman ng pagbangon nyo. Pagkaalis ni Mara, napahawak sa dibdib si Clarice. Ramdam ang ginahawang matagal na niyang hindi nadarama. Sa loob ng maliit na opisina, napangiti siya at naisip, siguro ito na yung pagkakataon para magsimula ulit. Sa kabilang banda, habang pauwi si Mara, nakatingin siya sa bintana ng kotse at marahang ngumiti. Alam niyang ang bawat sakit na pinagdaanan niya noon ay naging dahilan kung bakit niya mas nauunawaan ang puso ng tao. Hindi na lang siya basta anak ng may-ari, isa na siyang pinunong marunong makinig, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong umunawa. Sa sumunod na buwan, sa loob ng Velasquez Holdings, mas lalong lumago ang kultura ng malasakit at respeto. Naging inspirasyon si Mara sa bawat empleyado. Sa tuwing may problema, ang sabi nila, gawin natin kung paano ginagawa ni Ma'am Mara. Kalma, makatao at may puso. At sa kabilang panig ng lungsod, sa maliit na kumpanyang pinapasukan ni Clarice, araw-araw siyang nagsusumikap at natututo. Hindi na siya sumisigaw, hindi na siya nagmamalaki. Sa halip, tinutulungan niya ang mga bagong empleyado, madalas pang marinig ang salitang, respeto muna bago trabaho. Sa katahimikan ng gabi, sabay na nagdarasal sina Mara at Clarice sa magkaibang lugar. Pareho ng dasal na sana manatiling mabuti ang puso ng bawat taong may pagkakataong magtagumpay. Dahil pareho nilang natutunan na ang kapangyarihan at posisyon ay lilipas, pero ang kabutihan, iyon ang mananatili. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang gumanda ang takbo ng kumpanya sa ilalim ng bagong pamumuno ni Mara. Mula sa mga simpleng pagbabago, lumawak ang mga proyekto ng HR department. May libreng seminar para sa mga empleyado, counseling programs at buwanang pagkilala sa mga natatanging manggagawa. Unti-unting nagbago ang kultura sa loob ng Velasquez Holdings.
Wala ng takot, wala ng pangingibabaw, kundi respeto at malasakit. Kapag may bagong empleyado, madalas na maririnig ang payo ng mga veterano. Basta magpakatotoo ka lang at huwag kang matakot magkamali. Iba na ngayon, si Ma'am Mara na ang namumuno. Sa araw ng General Assembly ng kumpanya, tinawag si Mara para magsalita. Tumayo siya sa harap ng mga empleyado, nakangiti at kalmado, tulad ng nakasanayan nila sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula, sabi niya habang nakatingin sa napakaraming mukha sa harap niya. Pero gusto ko pong magpasalamat. Noong nagsimula ako rito, wala pong nakakaalam kung sino ako. Isa lang akong ordinaryong empleyado at sa panahong iyon, naranasan ko ang hirap, ang sakit at ang panguhusga. Pero sa halip na maging galit, ipinuro ng karanasang iyon sa akin kung gaano kahalaga ang kabutihan. Tumahimik ang lahat habang nakikinig. Ngayon, gusto kong ipangako sa inyo na sa Velasquez Holdings, walang maliit na tao. Lahat tayo ay bahagi ng tagumpay ng kumpanyang ito. Matapos ang kanyang talumpati, malakas ang palakpakan. May ilan pang mga empleyadong napaluha. Sa sandaling iyon, napatingin si Don Arturo sa anak niya at hindi mapigilang mapangiti. Ramdam niyang tama ang desisyon niyang iparanas kay Mara ang buhay ng mga ordinaryong empleyado. Kung hindi iyon nangyari, baka hindi ganoon kalalim ang pag-unawa ng kanyang anak sa halaga ng bawat manggagawa. Lumapit siya sa entablado at niyakap si Mara. Anak, sabi niya sa tainga nito, ang kumpanya ay nasa tamang mga kamay. Sa mga sumunod na linggo, lumawak pa ang mga oportunidad sa kumpanya. Maraming bagong empleyado ang nag-apply at naging mas masigla ang kapaligiran. Maging ang mga kliyente ay napansin ang positibong pagbabago. Si Mara naman sa kabila ng papuri ay nanatiling mapagpakumbaba. Araw-araw, siya pa rin ang unang pumapasok at huling umuuwi. Sa tuwing may problema, siya mismo ang humaharap. Para sa niya, ang leader ay dapat marunong makinig at marunong magpakita ng malasakit. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa opisina, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad si Clarice, nakaayos, mahinahon at may dalang maliit na paper bag. Halos hindi makapagsalita si Mara sa paggagulat. Ma'am Clarice? Mara, sabat nito na may ngiti. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Ako na ang bumabati ngayon sa'yo. Nagkatinginan sila sandali bago sila parehong napangiti. Pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko, sabi ni Clarice. Narinig kong ikaw na ang humahawak ng buong HR department, kaya gusto kitang personal na batiin. Inalok siya ni Mara ng upuan. Kamusta ka na po? Tanong niya. Mas maayos na, tugon ni Clarice. Sa bagong kumpanya ko, tinanggap nila ako kahit clerk lang. Dati, hindi ko maiisip na magiging masaya ako sa ganong posisyon. Pero ngayon, natutunan ko kung gaano kahalaga ang bawat papel, gaano kaliit man. At Mara, saglit siyang natigilan, tila pinipigilan ng luha. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang dahil pinatawad mo ako, kundi dahil tinuruan mo akong muli kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Ngumiti si Mara at marahang itinabi ang mga papeles sa mesa. Ma'am Clarice, salamat po sa pagpunta. Alam nyo, hindi ako nagagalit sa inyo noon. Siguro po, kailangan ko lang maintindihan na may mga tao talagang nagbabago dahil sa pagkakataon. Tama ka, sabi ni Clarice habang tumango. At alam mo ba, ginagamit ko na ngayon ang mga natutunan ko mula sa iyo. Sinusubukan kong maging mabuting kasamahan, marunong makinig, at higit sa lahat, marunong umamin kapag nagkamali. Tahimik na nag-usap ang dalawa ng matagal, parang nawala ang mga bakas ng galit at panghuhusga. Nang umalis si Clarice, iniabot niya ang maliit na paper bag. Regalo ko sa'yo. Wala lang, simbolo lang ng pasasalamat. Maliit lang yan.
Pagbukas ni Mara, nakita niyang isa yung simpleng ballpen na may nakaukit na mga salita. Respeto muna, bago posisyon. Napangiti siya at napaluha ng bahagya. Salamat, Ma'am Clarice. Hindi ko to makakalimutan. Pagkatapos ng araw na iyon, mas naging matatag pa ang pananampalataya ni Mara sa kabutihan ng tao. Naniniwala siyang kahit gaano kasama ang naging nakaraan ng isang tao, may pagkakataon pa ring magbago. Sa gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng bahay at nakatingin sa mga bituin, naalala niya ang mga pinagdaanan niya mula sa pagiging simpleng empleyado na nilalampaso sa sahig hanggang sa pagiging pinuno na tinitingala ng lahat. Napangiti siya at mahina niyang sinabi sa hangin, "Salamat Panginoon dahil hindi mo ako pinatigas ng puso. Sa halip tinuruan mo akong magahal ng walang kapalit." Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Clarice ay tahimik na nag-aayos ng mesa sa kanyang bagong trabaho. Sa dingding ng kanyang cubicle, nakadikit ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang salitang Mara at sa ilalim nito, ang taong nagpaalala sa akin kung paano maging tao ulit. Habang pinagmamasdan niya iyon, napangiti siya at nagsimulang magtrabaho ng may sigla. Dahil sa wakas, natutunan na rin niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng iyong posisyon, kundi sa lalim ng kabutihan ng iyong puso. Matalipas ang ilang buwan, patuloy na lumago ang Velasquez Holdings. Sa bawat linggo, may bagong proyekto at programa para sa mga empleyado. Ang dating malamig na opisina ay ngayon puno ng tawa, pag-asa at inspirasyon. Si Mara, sa kabila ng tagumpay, ay nanatiling mapagpakumbaba. Araw-araw siyang nakikisalamuha sa mga tauhan at kapag may problema, hindi niya ipinapasa sa iba. Siya mismo ang lumalapit, nakikinig at tumutulong. Lalo siyang minahal ng mga tao, hindi lang dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa lahat. Pantay, magalang at may puso. Isang umaga, dumating si Don Arturo sa opisina nang walang abiso. Nakangiti siyang naglakad sa hallway habang binabati ng mga empleyado. Nang dumaan siya sa HR department, nakita niyang abala si Mara sa pakikipag-usap sa mga staff. Hindi niya ginamit ang pagiging may-ari para makuha ang atensyon. Tahimik lang niyang pinagmamasdan kung paano pinapatakbo ng anak niya ang opisina. Nakita niya kung paano tinutulungan ni Mara ang isang empleyado na nahihirapan sa report, kung paano siya marunong magpatawa kapag tensyonado ang lahat, at kung paano niya pinupuri ang kahit maliliit na tagumpay ng iba. Iyan ang gusto kong uri ng lider, bulong ni Don Arturo sa sarili habang nakangiti. Pagkatapos ng araw, ipinatatawag niya si Mara sa opisina niya sa executive floor. "Anak," sabi niya habang pinapaupo ito, "nakikita ko kung paano mo pinapatakbo ang kumpanya at gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tunay na pinuno." Napangiti si Mara, halatang naiiyak. "Pa, hindi ko po ito magagawa kung hindi niyo ako hinayaan maranasan kung paano magsimula sa ibaba. Kung hindi niyo ako pinayagang maging si Mara Santos, baka hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano makiramdam sa mga tao." Tumango si Don Arturo. "At yan ang dahilan kung bakit gusto kong ikaw na ang pumalit sa akin bilang head ng HR division. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na HR director ng Velasquez Holdings." Napatulala si Mara. "Pa, hindi po ba masyado pang maaga?" "Hindi anak," sagot ng ama, "tamang-tama lang. Hindi dahil ikaw ang anak ko, kundi dahil ikaw ang karapat-dapat." Hindi napigilan ni Mara ang mapaluha. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng tiwala na ibinigay sa kanya ng ama, at kasabay nito ang panibagong responsibilidad na kailangan niyang pangalagaan. "Pangako po, pa," sabi niya, "hindi ko po kayo bibiguin." Nang inanunsyo ang bagong posisyon ni Mara,
sabay-sabay na pumalakpak ang mga empleyado. Halos lahat ay masaya. At may ilan pang nagdadala ng pagkain bilang simpleng handaan. Si Liza, na matagal nang kasama ni Mara, ay napaiyak sa tuwa. Ma'am Mara, sobrang karapat-dapat kayo. Parang kahapon lang, kayod tayo dito sa cubicle. Ngayon kayo na ang HR director. Tumawa si Mara. Hindi ko yan makakalimutan, Liza. Dahil doon ako natutong huwag mamaliit ng kahit anong trabaho. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Clarice ay patuloy na nagsusumikap sa kanyang bagong trabaho. Hindi na siya manager, ngunit masaya siya. Sa bawat araw, pinipilit niyang itama ang mga maling nagawa noon. Naging inspirasyon niya si Mara. Kapag may bagong empleyado, lagi niyang sinasabi, huwag mong hayaang sirain ng posisyon ang kabaitan mo. Mas mahalaga ang respeto kaysa kapangyarihan. Dahil sa pagbabago niya, napansin ito ng kanilang bagong HR head at inalok siyang umangat muli bilang supervisor. Ngunit bago niya tanggapin, tumawag siya kay Mara. Mara, sabi niya sa telepono, nais kong magpasalamat. Hindi ko alam kung nararapat pa akong umangat. Pero gusto kong malaman mo, kung sakaling mangyari iyon, inspirasyon ka sa pagbabagong ginagawa ko. Ngumiti si Mara sa kabilang linya. Ma'am Clarice, karapat-dapat po kayong mabigyan ng panibagong pagkakataon. Ang mahalaga ay natuto tayo. Hindi mo kailangang patunayan sa iba, patunayan mo lang sa sarili mo na kaya mong magbago. Napatango si Clarice kahit hindi siya nakikita. Salamat, Mara. Ikaw ang dahilan kung bakit muli kong nahanap ang respeto sa sarili ko. Pagkaraan ng ilang linggo, nagkita silang muli sa isang seminar para sa HR professionals. Si Mara ay imbitadong tagapagsalita, habang si Clarice naman ay isa sa mga kalahok. Habang nagsasalita si Mara sa entablado, nakangiti si Clarice sa gitna ng mga nakikinig. Ang pamumuno, sabi ni Mara, ay hindi nasusukat sa dami ng taong sumusunod sa iyo, kundi sa dami ng taong natutulungan mong umangat. Marami ang napahanga sa kanya, at matapos ang seminar, nilapitan siya ni Clarice. Mara, ang ganda ng sinabi mo, parang tumagos sa akin. Ngumiti si Mara. Siguro kasi pareho tayong dumaan sa proseso para maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamumuno. Lumipas ang araw na iyon na puno ng pag-asa, sa opisina, sa kalsada, at sa bawat kwentuhan ng mga empleyado. Madalas marinig ang pangalan ni Mara bilang huwarang pinuno. Sa puso ni Don Arturo, buo ang tiwala na ang kumpanya ay nasa mabuting kamay. At sa puso ni Clarice, nabubuo muli ang panibagong buhay na may kababaang loob. Sa huli, pareho nilang natutunan na walang sinuman ang mananatiling nasa ilalim o nasa itaas magpakailanman. Dahil sa mundo ng trabaho at buhay, ang tanging bagay na mananatili ay ang kabutihang itinanim mo sa kapwa. Makalipas ang halos 1 taon mula nang italaga si Mara bilang HR Director, mas lalo pa niyang pinatatag ang mga programa ng kumpanya. Naging modelo ang Velasquez Holdings para sa ibang korporasyon pagdating sa tamang pakikitungo sa empleyado. Maraming kumpanya ang humihingi ng payo sa kanya tungkol sa pagpapabuti ng kultura sa loob ng opisina. Ngunit sa kabila ng mga parangal at tagumpay, nanatiling simple si Mara. Hindi siya nasanay sa papuri, at sa bawat proyekto, ang lagi niyang sinasabi ay hindi ito tungkol sa akin, kundi sa ating lahat. Isang araw, habang abala siya sa pag-aasikaso ng monthly evaluation meeting, pumasok ang assistant niya at nag-abot ng imbitasyon. Ma'am, para po ito sa inyo. Galing daw po sa Philippine Association of Human Resource Leaders. Binuksan ni Mara ang sobre at nabasa ang nilalaman. Kayo po ay napiling tumanggap ng parangal bilang Outstanding HR Director of the Year. Napigilan siya, hindi makapaniwala. Ako? Tanong niya. Maraming mas magagaling sa akin. Ngumiti ang assistant. Ma'am, hindi lang po husay ang basehan, kundi kabutihan at impluensya sa mga tao. Iyan po yung nakikita nila sa inyo.
Pag-uwi niya ng gabing iyon, kinausap siya ni Don Arturo habang sabay silang kumakain ng hapunan. "Narinig kong may parangal ka na naman," sabi ng ama. "Pa, hindi po sa akin iyon. Sa mga taong nakapaligid sa akin. Kung wala sila, hindi ko rin maaabot yon." Tumawa si Don Arturo. "Anak, yan ang dahilan kung bakit ka pinagpapala. Hindi mo kailanman inangkin ang tagumpay. Palagi mong ibinabalik sa mga tao." Habang nakikinig siya sa ama, naalala ni Mara ang kanyang unang araw sa kumpanya. Noong pinilit siyang maglampaso ng sahig. Noong pinahiya siya sa harap ng mga empleyado. Ngayon, siya na mismo ang nagbibigay ng dignidad sa bawat manggagawa. Dumating ang araw ng seremonya. Sa harap ng napakaraming profesional, tumayo si Mara sa entablado upang tanggapin ang karangalan. Tahimik ang buong bulwagan habang nagsasalita siya. "Maraming salamat po sa karangalang ito. Pero higit sa lahat, salamat sa pagkakataong maitama ang maling pagtingin natin sa trabaho." Madalas kasi, iniisip ng mga tao na ang tagumpay ay nasa taas ng posisyon. Pero natutunan ko na ang tagumpay ay nasa kababaang loob, ang kakayahang makinig, umunawa at magpatawad. Hindi po ako perpekto, pero araw-araw sinusubukan kong maging mabuting pinuno tulad ng pagiging mabuting tao ng mga taong nagtatrabaho kasama ko. Palakpakan ang sumunod at maging si Don Arturo na nasa unang hanay ay tumayo at pumalakpak sa anak sa mga sumunod na buwan. Dumami ang mga kumpanyang humihingi ng tulong kay Mara para magbigay ng seminar at training sa mga empleyado. Isa sa mga kumpanyang iyon ay kung saan nagtatrabaho si Clarice. Nang makarating kay Clarice ang balita, napangiti siya. Parang kahapon lang, siya yung staff na pinagalitan ko. Ngayon, siya na ang nagtuturo sa mga tulad ko. Nagpasya siyang dumalo sa seminar kahit hindi niya sinabi kay Mara. Pagdating niya sa event, nakita niyang abala si Mara sa pakikipagkamay sa mga dumalo. Hindi niya nilapitan agad, pero habang nakikinig sa lecture nito, napaluha siya. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Mara ay tumatama sa kanya. Ang tunay na leader ay hindi nagpapabigat sa iba. Siya yung handang yumuko para mas madali kang abutin ng mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng seminar, naglakad si Clarice papunta kay Mara. "Mara," mahina niyang sabi. Paglingon ni Mara, sandaling natigilan bago ngumiti. "Ma'am Clarice, ang tagal nating hindi nagkita." "Hindi na ma'am," sabi ni Clarice. Tumatawa habang may luha sa mata. "Isa na lang akong simpleng empleyado na patuloy natututo sa mga itinuro mo noon." Lumapit si Mara at niyakap siya. "Hindi mo alam kung gaano ako natutuwa na makita kang masaya. Sabi ko na nga ba balang araw makakabangon ka rin." Mumiti si Clarice. "Salamat Mara. Noon, binago mo ang pananaw ko sa pamumuno. Ngayon, gusto kong ipasa yun sa iba." Pagbalik sa opisina, ikinuwento ni Mara sa kanyang team ang pagkikita nila ni Clarice. Ang buhay talaga, paikot. Ang taong nagkamali sa atin, minsan sila rin yung magpapakita ng pagbabago. Tumingin siya sa mga empleyado niya at idinugtong, "Kaya kung sakaling may taong bumagsak, huwag ninyong tapakan. Tulungan niyo silang tumayo. Baka bukas, sila naman ang magtuturo sa inyo ng kabutihan." Pagkaraan ng ilang linggo, nakatanggap si Mara ng liham mula kay Clarice. Nakasaad doon, "Salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin noon. Kung hindi mo ako pinatawad, baka hindi ko natagpuan muli ang sarili kong halaga. Hindi mo alam kung gaano mo nabago ang buhay ko." Habang binabasa ni Mara ang liham, hindi niya mapigilang mapaluha. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa mga empleyadong masayang nagtatrabaho, at sa bawat ngiti nila ay nakikita niya ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Sa katahimikan ng opisina, napangiti siya at bulong sa sarili. Ito pala ang tunay na gantimpala. Tang makita ang pagbabago sa ibang tao dahil sa kabutihang ibinahagi mo. At sa puntong iyon, tuluyan na niyang naramdaman na hindi lang siya basta anak ng may-ari ng kumpanya,
kundi isang babaeng pinili ng tadhana upang ipaalala sa lahat na sa dulo, ang kababaang loob at kabutihan pa rin ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang nakilala si Mara, hindi lang sa loob ng kumpanya, kundi sa iba't ibang organisasyon na humahanga sa kanyang paraan ng pamumuno. Maraming lumalapit sa kanya upang humingi ng payo at madalas siyang imbitahin bilang tagapagsalita sa mga seminar at universidad. Ngunit sa kabila ng mga pagkilala, nanatiling payapa ang puso niya. Hindi siya kailanman naging kampante dahil alam niyang bawat araw ay pagkakataon para matuto at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa HR department, makikita pa rin siya tuwing umaga, nakangiti, bumabati sa mga empleyado, at minsan ay nag-aalok pa ng kape sa mga bagong staff. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, nilapitan siya ni Liza. "Ma'am, may gusto po akong ipakita sa inyo." Inabot ni Liza ang isang folder. Ito po yung mga feedback ng mga empleyado para sa Annual Satisfaction Report. Binuksan ni Mara ang folder at mababasa roon ang mga mensahe ng mga tao. "Salamat kay Ma'am Mara dahil ngayon, mas nararamdaman namin na may halaga kami. Kung dati, takot akong pumasok sa HR. Ngayon, mas gusto kong magtrabaho dahil alam kong may nakikinig." Isa lang ang napangiti kay Mara sa lahat ng iyon. Ang simpleng katotohanan na ang mga taong dati ay walang boses, ngayon ay may lakas ng loob ng magsalita. Habang binabasa niya ang mga komento, naalala niya ang mga panahong siya ang nasa posisyon ng mga ito. Ang panahong pinahiya siya ni Clarice, ang sakit ng mga salitang binitiwan, at ang hapding dulot ng bawat pangmamaliit. Ngunit ngayon, wala na roon ang galit. Ang natira na lamang ay pasasalamat. Dahil kung hindi niya naranasan ang hirap, marahil hindi siya magiging ganitong uri ng leader. Maya-maya, dumating si Don Arturo sa opisina at iniabot sa kanya ang isang liham mula sa board. "Anak," sabi niya, "maganda ang takbo ng kumpanya at napagkasunduan ng mga board members na palawakin ang operasyon sa ibang probinsya. Pero gusto kong ikaw ang mamuno sa bagong branch sa Cebu." Nagulat si Mara. "Pa, Cebu? Ibig sabihin kailangan kong iwan ang main office?" Tumango ang ama. "Oo anak, pero gusto naming ikaw ang magtatag ng kultura roon na gaya ng ginawa mo dito. Alam naming kaya mo." Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Mara. Habang nakaupo siya sa veranda ng bahay, iniisip niya kung tama bang tanggapin ang bagong hamon. Alam niyang malaking responsibilidad iyon at malalayo siya sa mga taong nakasanayan niya. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya ang pagkasabik. Panibagong pagkakataon iyon upang maikalat ang kabutihan at prinsipyo na ipinaglaban niya. Siguro ito na yung susunod na hakbang, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, inanunsyo ni Mara sa buong HR department ang bagong plano ng kumpanya. "Alam kong magugulat kayo, pero lilipat ako sa Cebu branch para tumulong sa pagtatayo ng bagong team. Pero huwag kayong mag-alala, mananatili ang sistema nating pinaghirapan." Tahimik ang lahat, halatang nalungkot. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may maririnig na palakpakan. Si Liza ang unang tumayo. "Ma'am, kahit malayo po kayo, alam naming dadalhin niyo ang kultura natin sa kahit saan. Salamat sa lahat ng natutunan namin." Napangiti si Mara at sagot niya, "Hindi ako aalis para iwan kayo. Aalis ako para ipalaganap ang kabutihan nating lahat." Ilang linggo ang lumipas. Lumipad si Mara patungong Cebu. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng nakabagong empleyado, mga kabataang uno ng pag-asa pero halatang kinakabahan. Tinipon niya ang lahat at nagsimula ng maikling pananalita. Ang kumpanyang ito ay hindi lang tungkol sa kita o sa posisyon. "Dito, gusto kong maramdaman ninyo na pamilya kayo. Huwag kayong matakot magkamali, basta matuto. Huwag kayong matakot magsalita, basta may respeto." Sa unang araw pa lang,
Ramdam na ng lahat ang kakaibang paraan ng pamumuno ni Mara. Hindi siya nagsisimula sa utos, kundi sa tiwala. Habang pinapatatag niya ang branch sa Cebu, hindi niya nakakalimutang bumalik minsan sa Maynila upang dalawin ang ama at ang dating mga kasamahan. Sa bawat balik niya, masaya ang mga tao at halos lahat ay nagkukwento ng pagbabago. Ma'am, kahit wala na kayo rito, parang naririnig pa rin namin ang boses nyo. Ginagawa pa rin namin yung mga itinuturo nyo. Natatawa lang si Mara, ngunit sa puso niya, ramdam niya ang tuwa. Samantala, sa Maynila, nagpasya si Clarice na magtungo sa kumpanya ni Mara upang personal na magpasalamat bago ito tuluyang lumipad muli. Pagdating niya sa opisina, pinanggap siya ni Liza. Clarice, ang tagal nating hindi nagkita. Ngumiti siya. Pupunta lang sana ako kay Mara. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat bago siya umalis. Nang magkaharap sila, agad siyang yumuko. Mara, salamat. Dati ang tingin ko sa trabaho ay laban-labanan, paunahan at pataasan. Pero tinuruan mo akong ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pagdaig sa iba, kundi sa pagtulong sa kanila. Hinawakan ni Mara ang kanyang kamay. Masaya akong marinig yan, Clarice. Iyan ang gusto kong makita sa bawat leader. Ang pagbabago ng puso. Pag-alis ni Clarice, nakatanaw si Mara sa bintana ng opisina. Sa kanyang isipan, dumadaloy ang mga alaala mula noong unang araw niya sa kumpanya. Mula sa sahig na nilampaso niya noon hanggang sa entabladong pinangungunahan niya ngayon. Bawat karanasan ay naging hakbang patungo sa tagumpay. Habang papalubog ang araw, marahang ngumiti siya at sinabi sa sarili, kung saan man ako dalhin ng panahon, dadalhin ko ang aral na ito na ang kabutihan ay kailanman hindi naluluma. At ang kababaang loob ang pinakamagandang pamana na maiiwan mo sa mundo. Makalipas ang halos 2 taon mula nang maitalaga si Mara bilang HR Director, naging isa na siyang inspirasyon hindi lang sa mga empleyado, kundi pati sa mga kumpanya sa labas. Ang mga programa niya ay kinilala sa buong bansa dahil sa malasakit nito sa kapakanan ng mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng mga parangal, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa tuwing may lumalapit sa kanya para magpasalamat, lagi niyang sinasabi, ang tunay na tagumpay ay kapag lahat ng tao sa paligid mo ay umaangat kasama mo. Sa Cebu branch, naging mabilis ang paglago ng operasyon. Mula sa isang maliit na grupo, lumawak ito at naging isa sa mga pinakamagandang sangay ng kumpanya. Minsan, habang nakaupo si Mara sa opisina, dumating ang isang staff na umiiyak. Ma'am, pasensya na po, nagkamali po ako sa report. Natatakot po akong mapagalitan. Tumayo si Mara, hinawakan ito sa balikat at ngumiti. Wala kang dapat ikatakot. Ang mahalaga, alam mong may mali at gusto mo itong itama. Sa trabaho, hindi takot ang nagtuturo ng disiplina, kundi tiwala. Ang simpleng eksenang iyon ay naging ugat ng pagbabago sa buong branch. Unti-unting natutunan ng mga empleyado na hindi kailangang matakot sa pagkakamali. Sa halip, natuto silang maging responsable at magtulungan. Kapag may problema, kusa silang lumalapit kay Mara dahil alam nilang hindi siya magagalit, kundi makikinig. Lumaganap sa buong kumpanya ang balitang napakainit ng pagtanggap ng mga tao sa kanya sa Cebu. Maging si Don Arturo ay madalas magbiro sa mga meeting. Minsan naiisip kung baka mas gusto na ni Mara sa Cebu kaysa sa Maynila. Isang araw, dumating sa opisina ni Mara ang isang liham mula sa head office. Pagbukas niya, nabasa niya ang anunsyo na siya'y isa sa mga napiling irekomenda para sa posisyong Vice President for Human Capital. Halos hindi siya makapaniwala. Tinawagan niya ang ama at ibinahagi ang balita. Pa, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Sa kabilang linya, tumawa si Don Arturo. Anak, kung alam mo lang kung gaano ka karapat-dapat. Ang posisyon ay hindi binibigay sa pinakamagaling, kundi sa may pinakamalinis na hangarin. Ikaw yun. Sa loob ng ilang araw,
pinag-isipan niyang mabuti ang alok. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa takot na baka mawala ang personal na koneksyon niya sa mga empleyado. Alam niyang kapag nasa mas mataas na posisyon na siya, hindi na siya kasing lapit sa mga ito gaya ng dati. Ngunit sa huli, napagtanto niyang mas malawak ang maitutulong niya kung tatanggapin niya ang hamon. Sa araw ng pagpupulong, tinanggap niya ang bagong tungkulin. Hindi ko po ito tinitingnan bilang tagumpay para sa akin, sabi niya sa harap ng mga board members, kundi pagkakataon para mas marami pa akong marating at matulungan. Pagbalik niya sa Cebu branch, tinipon niya ang lahat ng empleyado. Lilisanin ko na ang branch na ito, sabi niya ng mahinahon. Pero iiwan ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Hindi kailanman magiging mas mababa ang isang tao dahil lang sa posisyon niya. Ang tunay na halaga ng trabaho ay nasa puso ng naglilingkod. Tahimik ang lahat bago biglang nagsitayuan ang mga empleyado at sabay-sabay na pumalakpak. Ang ilan ay umiiyak, ang iba naman ay ngumiti habang tinatapik siya sa balikat. Ma'am, salamat po. Hindi lang po kayo naging boss, naging pamilya rin kayo sa amin. Sa araw ng kanyang pag-alis, sabay-sabay siyang sinamahan ng mga empleyado hanggang sa gate ng opisina. Habang naglalakad siya, may batang janitor na lumapit at nag-abot ng maliit na bulaklak na galing sa gilid ng daan. Ma'am Mara, salamat po. Sana po bumalik kayo. Napaluha si Mara, marahang yumuko at tinanggap ang bulaklak. Babalik ako, sagot niya. Kapag handa na kayo naman ang magturo ng kabutihan. Pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ng mga dating kasamahan. Ang HR department ay puno ng mga bagong mukha at karamihan ay galing na sa mga branch na sinanay niya. Halos lahat ng bagong leader ay naimpluwensyahan ng kanyang estilo ng pamumuno. Maging si Clarice ay naroon din, dala ang ilang dokumento. Mara, sabi nito, narinig ko ang tungkol sa promotion mo. Gusto ko lang sabihin karapat-dapat ka talaga. At salamat dahil tinulungan mo akong makita ang tamang direksyon. Ngumiti si Mara at marahang tinapik ang kamay nito. Clarice, wala akong ginawa kundi ipakita lang kung gaano ka kahalaga. Ikaw pa rin ang nagpasya na magbago. Sa mga sumunod na buwan, naging maayos ang lahat sa ilalim ng pamumuno ni Mara bilang Vice President for Human Capital. Pinalawak niya ang mga programa para sa mga empleyado sa iba't ibang sangay. Nagpatayo siya ng scholarship fund para sa mga anak ng mga manggagawa at naglunsad ng libreng training para sa mga gustong umangat sa posisyon. Tang dating maliit na pangarap niya na baguhin ang sistema ng kumpanya ay unti-unting naging katotohanan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, naglakad siya sa rooftop ng building. Tahimik ang paligid at tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang lumang ballpen na ibinigay ni Clarice noon. Ang may nakaukit na mga salitang, respeto muna bago posisyon. Napangiti siya at tumingala sa langit. Salamat sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sakit, at sa lahat ng taong nagturo sa akin ng tunay na halaga ng pagiging tao. At doon niya napagtanto ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang paglalampaso sa sahig, ang mga luha, ang mga pagkadapa, pati ang mga pangungutya, ay hindi parusa, kundi paghahanda. Dahil kung hindi niya iyon naranasan, hindi siya magiging pinuno na marunong umunawa. Sa dulo, naiwan sa kanya ang pinakamalaking aral ng kanyang buhay, na ang kabutihan ay may kakayahang baguhin kahit ang pinakamalupit na puso, at ang kababaang loob ay laging mananalo laban sa kayabangan. Sa bawat kumpanyang tatayo at sa bawat taong makakasalamuhan niya, dadalhin niya ang parehong paniniwala na ang respeto ang ugat ng lahat ng tunay na tagumpay.